May mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng Nako, EJK, eh hindi nako naman po po Aling Sheila. pala biktima ng EJK kagaya Nako nung po. kay Aling Sheila Nako na po, yari lumabas ka po sa dyan. SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration Nako! kay Pangulong Marcos. Yun pong yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po Fake EJK, news. hindi naman po pala EJK. Nako po. Ayun na nga mga kababayan, bago ho uminit ang ulo ng ating mga kasama dito sa PH Update, gusto ko ho muna pasalamatan yung mga kasama natin na napakatindi kong sumuporta dyan sa comment section kahit na hindi ko tayo nakakapag mega love shoutout ngayong mga panahon na to. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsuporta ng ating mga kasama. Mega love shoutout dito kay Ma'am Joanna Martinez Rabara, maraming salamat ho. Dito kay Ma'am Lovely Shibukawa, dito kay Ma'am Ariza Yen, dito kay Ma'am Bell, maraming salamat to. Dito kay She Ai, maraming salamat. Ma'am Grace Life, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Ma'am Ariza Yen, maraming salamat to. Sir Joel Arellano, maraming salamat to. Teresa Bataga, maraming salamat to. Jennifer Apolinario, maraming salamat to sa pagsuporta. Leona Davis, mega love shoutout. Dito kay Ma'am Ariza Yen. Umulit na ho yung iba eh. Dito kay J8B6, dito kay John T. Atiral, maraming salamat. Dito kay Ma'am Eunice Marquez, dito kay Ma'am Annie Jo, maraming salamat ho. John T. Atiral, mega love shoutout. Joanna Martinez Rabara, mega love shoutout. Ma'am Lovelyn Shibukawa, dito kay Sinner Shade, dito kay Ma'am Ariza Yen, kay Ma'am Ariza yan ulit, dito kay Ma'am Arlinda Zolveta, dito kay Ma'am Grace Life, at dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ko tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong pinaka-latest na press con at kung ano na naman bang mga kasinungalingan ang ipapakalat nitong si Aling Claire dahil ito ho press na press, wala pa hong bumibira dito sa mga ano na to, sa sasabihin nitong si Claire Castro diyan sa nangyaring press con sa Malacanang. Pero bago ho yan, bago ho uminit ang mga ulo ng ating mga kasama, magpapa-good vibes ho muna tayo Pakita ko ho muna sa inyo kung maging sa gitna ng dagat, tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsuporta ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho, we are not a Filipino for nothing. Walk on board Sunday 16 March 2025. Ito yung mga ito yung mga mandaragat natin. Ito, panoorin ho natin to. Yan o. Yaan ho ang hindi natansya ng administrasyon na to. Yung mangyayaring kaliwat ka ng pagkilo. Siguro merong nag-advise dito kay Bangag. Sabi siguro, wala na, mahina na yung supporter base ni Digong. Tuluyan nyo na yan. Hindi ho nila natansya na talagang napakarami pa hong nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga ensaymada vlogger, mga walang kwenta yan. Meron ho tayong narinig na isang ensaymada vlogger kagabi. Sinulat ho natin yung mga pinagsasabi nung kumag na yun Yung definition ho niya ng strong leader, kesyo ganito ho ang sabi niya yung tinatawag niyong weak leader, ngayon nagtatago kayo, sabi niya kay Bato. At yung tumawag na weak leader, ayun, pinakulong si Digong. Yun ho ba ang definition ng strong leader sa inyo? Kailangan pang manghingi ng tulong sa mga banyaga para maipakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Busog na busog kayo sa administrasyon, no? Pero pagdating sa suporta ng ating mga kababayan, kasi makikita naman ho sa viewership yan, wala hong nanonood sa kanilang mga video. Pero kahit na ho walang nanonood, talagang paldong-paldo ho yan. Kumikita ho sila sa administration. Talagang ang laki ho ng bigayan sa mga yan. Siyempre, sila na lang ho nagtatanggol dito kay Marcos Jr. Pero hindi ho natin malaman kung paano ho nila nasisikmura na ipagtanggol ang isang bangag. Kaya yung tinatawag daw na weak leader ni Tatay Digong, siya daw ang nagpakulong sa kanya. Kung talagang strong leader siya,
Bakit hindi niya pinakulong itong si Tatay Digong sa Pilipinas, di ba? Yun nga ang pagiging weak ni Marcos Jr. Sa sobrang weak ng presidente nyo, kailangan pa niya ng ICC para madispatcha itong si Tatay Digong. Ganon ho ka-weak si Marcos Jr. Ha? Ganon ho siya ka-weak. Naging presidente ka na't lahat-lahat, hawak mo na lahat ng ahensya ng pamahalaan, kailangan mo pa ng banyaga para i-dispatcha si Tatay Digong. Anak ng toko, ganon ho ka-weak yang si Marcos Jr. Kaya wag niyong ipagdiwang kayong mga ensaymada yung pagkakakulong na yan ni Tatay Digong sa ibang bansa. Ha? Wag niyong ipagmalaki yan. Napakalaking sampal sa pagmumukha ng inyong principal yung nangyari na yan kay Tatay Digong. Yan naging testamento sa pagiging mahinang klase ng inyong amo. Ha? Kahit bilangan na lang tayo ng views. Anak ng tokwa. Tignan nyo ho yung mga ensaymada vlogger. Kung hindi ho nila sakyan itong issue kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho silang makukuhang views. At yung mga nagko-comment siya kanila, sinusugod ho sila ng mga Duterte supporter. Mga kababayan, para sa mga kasama ho natin dito na naliligaw sa mga FB, YouTube channel, nitong mga ensaymada vlogger na to, huwag na ho kayong mag-aksaya ng oras na mag-comment o mag-react sa mga ginagawa ng mga yan. Dito gusto lang ho natin pasadahan na mabilisan para ma-guide yung ating mga kasama dito sa PH Update. Huwag niyo hong pag-aksayahan ng oras kasi bayad ho yung mga yan. Kahit na ano pang gawin ni Marcos Jr. na kasamaan, wala hong kwenta sa mga yan dahil bayad yaang mga ensaymada vlogger na yan. Tayo confident ho tayo dito mula 2016. Isang beses pa lang ho natin namit yan sa Tatay Digong. At buti na lang namit ho natin siya. Pag nagkataon ho pala napalipad sa ICC itong si Tatay Digong, hindi man ho natin nakita. Kaya napakalaki ho talaga ng pasalamat natin na namit ho natin si Tatay Digong. At meron pa ho tayong mga iilang larawan na siguro ilalabas na lang ho natin pagka nag-birthday itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, sobrang kalungkutan ang nararanasan ngayon ng ating mga kababayan dahil diyan sa pagpapatapon. Yan ang right term pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinadala dyan sa daig. Huwag niyong ikatuwa dyan. Huwag niyong ikatuwa kayong mga ensaymada dahil wala naman kayong prinsipyo at paninindigan. Yung mama na kung saan wala siyang hinangad kung hindi mapabuti ang kalagayan ng mga kabataan. Siya ngayon yung binabanatan. Siya ngayon yung binababoy ng ganyan. Kailanman kayong mga ensaymada vlogger, hindi nyo mararamdaman ang pagmamahal ng na nararanasan ng mga DDS vlogger na nanggagaling sa ating mga kababayan. Hindi nyo mararanasan ito. Itong mga ganitong klaseng suporta. Pasyalan nyo yung mga DDS vlogger. Puntahan nyo lahat, tingnan nyo. Yung pagmamahal na nararanasan nila, kailanman hindi nyo mararanasan yan. Markahan nyo ho yung mga ensaymada vlogger na yan. Nakikita na nila na napakaraming kabalbalan ng administrasyon na to. Pinipilit pa nilang pagtanggol. Tuloy mo natin ang video. Habang segue ng PH Oh, grabe Duterte! 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 At kailanman, Marcos Jr., hindi mo mararanasan yung ginagawa ng mga OFW natin na yan. Ang sabi nga nitong si Mayor Baste, you will never be loved. Kagaya ng pagmamahal ng sambayan ng Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte! Grabe. Pagka ganyan na ginagawa ng mga OFW, sa tingin ho natin kailangan na ho sigurong mabahala ng administrasyon na to. Tandaan ho ninyo, papalapit na eleksyon. Balita natin sa mga alyansa ng mga adik, meron daw hong gusto nang umalis sa alyansa dahil dyan sa kabangagang ginawa ni Marcos Jr. Tama naman yung pinapakinggan natin si Ma'am Joey itong si Ma'am Sas kagabi. Tama naman yung mga sinabi nila 'Di ba? Si Erap, hindi si Gloria din niya pinakulong si Erap.
At kung itong si Pinoy man naging marahasya dito kay Gloria, pinakulong niya pero naka-house arrest. Hindi siya binaboy na kagaya ng ginawa nitong si Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito naman si Pinoy, nakiusap si Chris kay Tatay Digong na please, wag mong ikulong si Noy. Anong ginawa ni Tatay Digong? Hindi ho siya, kadami hong kabalbalan na ginawa ni Pinoy. No? Nandiyan yung Yolanda, Dapat at kung ano-ano pang mga kabalbalan. Yun ho ang best president nitong si Ping Lacson. Si Pinoy Panot. Yun ho ang kanyang best president. Anong ginawa ni Tatay Digong? Hindi ho niya pinakulong itong si Noynoy Aquino. Pero itong si Marcos Jr., masahol pa ho pala sa ano yan sa ama niya. Nanto, ibang klase ho. Ngayon ho natin nakita na itong si Marcos Jr., siguro dahil pinaghalo yung pagiging Marcos niya at yung pulburo na tinitira niya, kaya napakatindi ho ng tama niya, no? Ibang klase ho, matindi ho tong si Marcos Jr. Kaya ho niyong sikmurain na ibenta ang isang Pilipino sa mga banyaga. Kaya ho niyang gawin yon. Dito na ho tayo kay Aling Claire, mahaba-haba ho ito. At sigurado mag-iinit to yung mga damdamin ng ating mga kababayan dito sa video na to. Ano ho bang magagawa natin? Ganun ho talaga. Kailangan ho nating talakayin itong mga ganitong klaseng video. Bago ho pala yan, bago ho magkaano, di ba, mapasarap. Mabilisan ho natin pasadahan itong interview nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Saludo dito kay Spokes. No, kahit na ano pa namang mga ibinabato diyan na mga kung ano-ano, pero siya ho'y nasa dahig ngayon. Saludo. Ito, game. Sir, kumusta po yung yung dalaw niyo po kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung mga Si Inday Sara. Oo. ano niyo? Si Inday Sara ang nakadalaw, no? Kasi ang nangyari, naghiwalay kami. Ang dami kasing tao na nagtipon-tipon doon sa labas ng hukuman. At ang nakiusap si Inday Sara na kung pwedeng maiwan ako para makabalik siya na alas 5, no? Pero kinuwento naman niya sa akin na mabuti naman ang kanilang pag-uusap. Unang-una, ang nami-miss talaga ni Presidente Duterte ay yung pagkain Pilipino at nag-request siya ng medyas at saka ng sinyelas. At ang sinabi nga niya, yung mensahe niya is cool. Anak na to, kung sa kakamadali nitong mga walang hiyang to, maging medyas at sinelas ni Tatay Digong, hindi na ho siya nakapagdala. Di ba? Hindi na ho siya nakapagdala. Pambihira talaga. Shoutout kay Aling Sila. Pambihira, no? Yun palang anak niya, nasa way dito sa administrasyon na to, binibintang pa kay Tatay Digong. Ano ka, madam, bangag ka na rin? Lang ang mga tao at lahat ay merong panahon, no? There's a time for reckoning, no? Ang sabi niya, kulang no? ang mga tao? Hindi, ang sabi niya, cool lang ang mga tao. Cool lang. Oo. Relax lang. May naon lang ang tao at there's a time for reckoning, no? At ang sabi nga niya, umuwi ka na kagad ng Pilipinas at dapat kayo nandun at naninilbihan, no? Sinabi niya kay Vice Oo, President. umuwi na siya. Hindi Wag na po. siyang nandito. Sabi niya, umuwi ka na ng Pilipinas. Okay, yun ang sabi niya. Oo, Galing. oo. Pero kumusta po yung kalusugan niya generally? Well, at sabi Grabe, no? Si Tatay Digong nakakulong na sa dahig. Ang iniisip pa rin niya, yung trabaho ni VP Sara. Uwi ka doon. Hindi kita kailangan dito. Magtrabaho ka doon. Kailangan ka ng Pilipinas. Bangag ang presidente natin. Kung sakaling merong mataliso dyan sa kabangagan niya, mahulog siya sa hagdan, nandiyan ka para pumalit sa kanya, di ba? Wala tayong, hindi natin pinagdadasal ng kung ano-ano si Marcos Jr. May aksidente, magagawa natin. Minsan ganun talaga. O naglalakad siya sa sobrang kalasingan o kabangagan, pababa siya dun sa hagdan, di ba? Nagpagulong-gulong siya. Kailangan si BP nasa dahig o baka biglang maging presidente pa yan si Tambaluslos, di ba? Mahirap na. Kaya kailangan kasi malamang sa malamang gawin ho nila yun, di ba? Magkaroon ng alyansa, di ba? Baka yariin tayo ni Sara. Anong gagawin natin? Sama-sama tayo, pagtulungan natin. Kasi hindi ho pwede yun. Ano na yun, kumbaga kalaban na nila doon sa bayan ng Pilipino. Pag kami nangyari kay Bangag, sa ayot sa gusto nyo, naku, yan ang sinasabi natin. Huwag na muna kayong, lalo na ikaw, Tore. Karma, totoo ho ang karma. Yang ginagawa nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May balik ho yan. Huwag yung isipin na ganyan lang yan. May balik ho yan lahat.
Para doon sa mga pulis na bumitbit, para doon sa mga sumunod doon sa illegal na order ni Torre, para doon sa mga dating kaalyado ni Tatay Digong at ngayon pinagkalulu siya dito sa mga banyaga na to. Meron hong balik lahat. Huwag niyong isipin na ganun-ganun na lamang tapos na ganun na. Hindi pwede yun. Hindi namin sinasabing gagantihan namin kayo. May karma. Yung universe gagawa ng kaparaanan para masingil lahat ng inyong mga kababuyan na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita niyo yung tao kahapon? Hindi lang ho pala 30,000 yun. Meron ho tayong nabalitaan, mga nasa 50,000 yun. Yung mga sumali dyan sa araw ng Davao. Isipin nyo, kada isa doon nananalangin na sana maging ligtas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinagpapasa Diyos na lang nila yung mga gumawa ng masama kay Tatay Digong. Di ba? Sabay-sabay silang nananalangin ng gano'n. Anong, di ba? Yari kayo dyan. Hindi naman ni Wala BP kayo. Sara, ang tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor, no? Pero mukha namang okay siya. Pagkamat alam natin na yung Ayos, appearance ayos. niya sa hukuman, ako bilang isang naging spokes niya, mukhang mahina. At napapansin ko rin yung pananalita niya mukhang nagka-crack yung kanyang boses, no? At mukhang hard of hearing din, no? Dahil may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong. Sir, sino formally ang tatayo bilang mga legal counsels? Well, mag-aanunsyo na po ang grupo, no? Bukas po may magpupulong kami. Bukas pa yung pulong. Oo. Ng anong time, sir? Hindi ko lang alam kung ano pang time ang bukas, but I have confirmed kung sino yung lead counsel, no? So we have a lead counsel, there's a team. There's a team. Is he No? already formally Hindi pa rin. member? Hindi pa rin. The only one na na-recognize ang hukuman is si Attorney Bingbong Medaldea. Pero binanggit din sa sa ICC mismo si Attorney Kaufman. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility, no? So hindi ko pa rin alam, but nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Okay. Anong response po ni Vice President Sara dun sa sinabi ni Pangulong Duterte na dapat umuwi na siya? Sabi naman niya uwi siya, nag-aantay lang siya ng karelyebo kasi walang next of kin dito kung siya uuwi na. So when is Congressman Pulong coming? Nag-aantay kasi sila na magkaroon ng Shenzhen visa, yan ang problema. Kaya lang naka-visa si Vice President at sinamahan niya anak niyang manood ng Taylor Swift dito sa Munich. Kaya meron siyang, so happy na meron siyang Sino visa. yung sila? Si I think the family. Congressman and the mayor? The family, I think, has a the whole visa. family, Si even sila Kitty? husband niya, husband niya at saka yung daughter niya. Okay. Pero yung mga But kumukuha yung ng next visa, of kin na sinasabi- lahat ng pamilya ay nag-a-apply ngayon ng Shenzhen visa. Even si Mayor Baste, si Lahat ng magkakapatid. Ito naman si Madam, bala ka nga dyan. Lahat nga naman hindi mahirap intindi. Oo. Manilet. Yes. Oo. So in the meantime, na wala pa yung karelyebo, sino yung tatayong OIC ng Office of the Vice President? Well, wala namang OIC na Office of the Vice Oo President, nga. no? So yun nga po. So okay. Wala namang Okay ganun. na, Wala namang ganun. Walang ganon, ikaw naman natin. Ini-iskandalo mo pa yung OBP na iniwan ang opisina na walang ganyan. Tokwa talaga Because he functions as Vice President. Kayo mga kababayan, lalagay ko dyan sa taas dyan yung GMA, yung ABS, i-ekis nyo ho yan. I-unsubscribe nyo ho yan, okay? Huwag nyo kayong manonood yan. Puro basura ho ang mga pinapalabas niyan. Propaganda ho lahat laban sa Duterte. Yaang mga ipinapalabas ng mga mainstream media na yan, okay? Huwag nyo kayong manood. Kung kayo ho nakasubscribe, i-unsubscribe nyo. Kung hindi ako'y marunong, tawagin nyo yung si Junior. Junior, yan, subscribe mo ko dyan sa ABS, dyan sa, ang tawag dito, dyan sa GMA. Dahil mga basura ho binabalita niyan. Ganon lang naman ho yun. Kung gusto nyo manood ng totoong balita, punta ko kayong Net25, punta ko kayong SMNI, kahit pa paano yung News 5, kahit na medyo bias yan, okay lang. Punta na ho kayo dyan. Pwede pa yung mga yan, di ba? Pwede kayo dyan sa dito sa meron pang sa UNTV, medyo okay din yung UNTV na yan. Pwede ho kayong pumunta dyan sa mga network na yan. Pero yung dalawa na nabanggit natin, naku, basura ho mga ilinalabas. Wherever she is. And then, yung preparations for the impeachment, will it be halted? Hindi naman, ibang legal team naman yun. Okay. Tapos, sir, ano na lang ang asahan natin sa inyong legal na hakbay? Susunod na Ang masasabi ko lang po is, nakaplano na po lahat yan.
In fact, ako naghahanda na kami ni VP Sara, isang taon nang nakakalipas, okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So, meron kaming contingency for everything that has happened, no? So you were expecting this to happen? I have been expecting this for the past 3 years. Okay. Of course, medyo minority view ako dahil marami nagsasabing imposible mangyari yan dahil sinasabi nga ni Presidente Marcos na hindi siya makipagtulungan. I never believed him, not even for 1 second. Meron Never. Okay. Meron kayong gusto nyong kumbaga, hindi nyo nahihintayin yung September 23? Well, I would rather na mag-discuss muna kami as a team. I have to be a team player. But it's unacceptable to us, to me personally, because hindi pa kami nag-meeting as a legal team na mag-aantay ng September 23. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na kaganapan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands. Ito, rekta ko tayo dito kay Aling Claire, ha? Ito si Aling Claire, nako, marami na naman trigger dito. Yari ka na naman dito, Aling Claire. Game, umpisa na natin to. Unang tanong dito ko tayo sa Net 25, yung Aling magaling magtanong, doon ho tayo. Game. To the same question. Eden Santos, Net 25. Eden Santos, magaling hong magtanong to. May sense yung mga tanong. Po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Nako, Yan parang po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC kay Judge Mutok Just, na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun sa mga doktor na tumingin sa kanya ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit. At patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin. Alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanya mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC ito naman, para naman tanga itong si Aling Claire. Base doon sa pagharap ni Tatay Digong, yung boses niya parang, di ba, nanginginig-nginig, tapos nahihirapan siyang makarinig. Yun ang pinagbasihan niya base doon sa physical appearance nitong si Tatay Digong. Doon sa tindig niya nung nagsasalita siya. Yun, baka hindi nabibigay. Ikaw naman, Aling Claire. po, may mga doktor po sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. Anak ng tokwa, wala palang jurisdiction. Paano napunta dyan si Tatay Digong? Paano napunta dyan kung walang jurisdiction pala ang Pilipinas? Bakit nasa muli, ulitin niya daw, wala daw jurisdiction ng ating bansa sa ICC. Bakit nandyan si Tatay Digong? Ang galing ho nilang mandoko. Hindi na daw natin malalaman kung oras-oras na kalagayan itong si Tatay Digong dahil wala nang jurisdiction. Anak ng toko. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, Alam mo Claire Castro, isa ka sa mga pasensya na, isa ka sa mga dumadagdag ang utang ngayong mga panahon na to sa sambayan ng Pilipino. Markado kayo, hindi kayo mabubura sa kasaysayan. Ikaw ang tagapagsalita, ikaw ang isa sa mga undersecretary na kung saan talagang todo tanggol kay Marcos Jr. Sa lahat ng kilos ni Marcos Jr. Sabagay, trabaho mo yan, pero kinuha mo yan, alam mo kung anong gagawin mo, magpapakakups ka sa sambayan ng Pilipino, pero tinanggap mo pa rin, nandiyan ka na. So wala kaming magagawa kung hindi ka namin isama sa aming listahan
listahan ng mga walang hiya sa pamahalaan. Dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK. Sila rin po. Victims? Anong victim na ng EJK? Pag-viralin nung natin itong video na to, anong victim ng EJK pinagsasabi nitong tanga na to? Anong victim? Ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng Nako. EJK, eh hindi Nako naman po, po Aling pala Sheila. biktima ng EJK kagaya Nako nung po. kay Aling Sheila, Nako po, na lumabas yari ka po sa dyan. SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration. Nako! Kay Pangulong Marcos. Yun pong kay yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po Fake EJK, news. hindi naman po pala EJK. Nako po! Ano pong ang ano ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito. Nako, yari si Aling ano dito. Yari si Aling Claire dito. Shout out kay Aling Sheila ha. Namatay yung anak mo, 2024, sinisisi mo pa kay Tatay Digong. Walang niya kayo ha. Talagang nagpapakalat to ng fake news tong administration na to. Ha? Lahat, sige na. Ma'am, okay lang yun. Walang problema sa amin yun. Alam naman namin na ano yan, mga lahat gagawin ng administration na to para pagmukhang masama itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para ma-justify nila yung kababuyang ginawa nila kay Tatay Digong. Walang problema yan. Yung human rights ng mga addict, yan ang ating ipagtanggol. Di ba? Claire Castro, di ba? Yung human rights ng mga addict, pagtanggol natin yan. Pero yung human rights ng mga nabiktima nitong mga addict na to, huwag natin pagtanggol. Okay na yan. Basta importante, yung human rights ng mga addict. Yun ang importante doon. Pero yung mga naging biktima, yung mga ginurgur, ginahasa, yung mga yun, hayaan na natin yun. Yung mga hinold up, yung mga magulang na nasa ibang bansa na nangarap na magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Pero dahil sa drogista na to, tulak na to, pusher na to, nasira ang utak ng kanyang anak na iniwan sa Pilipinas, walang human rights yun. Ang may human rights lang dito, si bangag, yung mga bangag lang ang may human rights. Di ba? Sila lang talaga. Yun lang naman sentimiento ni Tatay Digong. Magpapakahirap kayo sa ibang bansa. Magtatrabaho kayo, mag-OFW kayo. Di ba? Mangangamuhan kayo sa ibang bansa. Tapos, inaabuso pa yung mga domestic worker natin, di ba? Domestic helper, di ba? Pag yung mga anak nila, iniwan nila dito. Dahil alam nila, yung mga bata na yan, merong buwan-buwan na dumarating dahil naka-abroad ang kanilang mga gulang. Yan ang linalapitan ng mga tulak. Tama, mali. Yan yung sinabi ni Tatay Digong nung kapanahon na niya. At yun ang realidad na nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Yung mga bata na alam nitong mga tulak na to na merong tuloy-tuloy na dating ng pera buwan-buwan, sila yung linalapitan nila para continuous din yung pagbili sa kanila ng illegal na droga. Tama, mali. Kayo na, pero walang human rights yung magulang na nagsakripisyo sa ibang bansa para bigyan ng magandang kinabukasan ng anak niya. Pero pag uwi niya sa Pilipinas, madat na niya, wala na. Wala na, baliw na. Di ba? Yun ang realidad. Pero walang human rights yun. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact, hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami-dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Tayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo. Hindi, tinatanong niya. Kasi estado ang mga nasa likod ng mga magulang na naglalabasan. Ngayon gusto namin marinig ang punto de vista ng Malacanang. Bakit ganito naman? Nagurgur na sa panahon ni Bangag, sinisisi pa rin kay Tatay Digong. Anak ng tokwa, addict na rin yung mga magulang na
Pambihira naman sayang yung ayuda, baka hindi sila masama sa akap ni Tamba. Walang yan. Huwag kayong gano'n, nakaka-bad trip kayo eh. So kung ano po yung Sabi lumalabas nito na si fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Dapat din po nating ipaalam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So hindi lamang po para si EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte, sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo tutuon kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Pero ito po yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-aano ng fake news. Using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Siguro po uunahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So uunahin pa ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina, Anong fake news ni ESP Jaldea? Sige nga, kwento mo sa amin kung anong pinakalat niyang fake news. Hindi ba totoo na talagang minadali nyo yung yung pagkidnap kay Tatay Digong sa pagpapadala dyan sa Netherlands? Hindi ba totoo yun? Anong fake news doon? Walang fake news doon. Nakita ng sambayan ng Pilipino. Ito ho yan eh. Kaya nakikita nyo nag-aalburoto yung ating mga kababayan. Lumalabas sa karsada. At kung meron mang gaganapin pagkilos, caravan, rally o kung ano pa man, kung malapit lang ho kayo, dumalo ho kayo. Dahil kailangan ho natin ipakita ang ating bilang. Dahil kailangan ho natin ipakita ang ating talagang pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yung sa social media lang. Hindi mo mararamdaman ng mga yan. Ang tingin ng bawat comment nyo, ito totoo. Ang bawat comment na sambayan ng Pilipino na nakikita ng mga bangag na to, ang tingin nila sa mga comment nyong pagsuporta kay Tatay Digong, trolls lang kayo. Yun. Kahit napakahaba pa ng komento nyo na yan, kung di rin ho kayo kilalang personalidad, wala ho naman ho silang pakialam doon. Wala naman hong bilang yung comment nyo na yun. Ang sasabihin lang ho yan, isa lang yan sa napakaraming troll na binayaran ng administration, ay ng kampo ng mga Duterte. Yun lang ho yun. Kaya wala silang pakialam, titingnan nila profile. Hindi. Ibibilang kayo doon sa mga troll. Kaya sinasabi natin dito, kung talagang gusto nyo magpakita ng suporta kay Tatay Digong, kung anong ginawa ng mga taga Davao, yun ho ang ating gayahin. Pagka nagkaroon ng malawakang pagkilos, malay natin sa birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakaroon na naman ho ng pagkilos. Basta pagka meron ng rally, hindi ho talaga tayo nakakapag-upload as much as possible. Nakikilahok ho tayo dahil yun ho ang tunay na pagsuporta. Hindi lang ho yun. Labas po tayo. Para talaga solido ang suporta, Kaka. Kaya ay tuloy. pag-aaralan po muna. Thank you po. Thank you po. Maricel Halili, TV5. Ito si Maricel Halili. TV5 to TV5. News 5. Maricel Yusek, Halili. magandang umaga po. May we have the Palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend Yun. saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing sa kay former Kagat na President bisiklo, no? Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito. Sa Supreme Court, nagpasalamat. Okay, nagpasalamat sa Supreme Court. Okay, thank you, Supreme Court. Nagpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering
commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakagandang gesture ng dating Ganda naman ng balik ng utang na loob kay Tatay Digong. Yan, ganyan ho sila. Kaya, para doon sa mga tumutulong kay Marcos Jr., ha? Ganyan ho sila bumalik, tumanaw ng utang na loob. Okay? Ganyan ho sila tumanaw ng utang na loob. Okay, pagpalagay na natin na meron na Supreme Court ruling na dapat malibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. Mga kababayan, sa tingin nyo ho ba mangyayari yun kung walang political will nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mula ho kay sino ba? Si Ramos, mula kay Ramos hanggang kay Panot, sinubukan ho nilang ipinalibing yang si matandang Marcos sa libingan ng mga bayani, pero wala hong nagtagumpay ni isa. Yung grounds na binigay nila para mailibing dyan si Marcos Sr. Kasi dahil daw siyang Valor Medal, sundalo, kaya hindi na yung pagiging presidente, malilibing siya. Hindi naman ho nila i-renege yung mga issue na yon noong panahon ni Digong. Noon pa ang naunang panahon, baka panahon pa ni Cory, panahon pa ni Ramos, i-renege na ho nila yon. Valor of medal, o meron siyang katungkulan sa AFP o kung saan pa man, wala ko tayong pakialam doon. I-renage na ho nila doon. Bakit hindi nalibing si Marcos Jr.? Ay, Senior, hindi pa pala lilibing yun. Buhay pa yun. Ba't lilibing natin? Buhay pa yun. Buhay pa si Marcos Jr. Di pa ililibing. Bakit ito siya nailibing? Dahil kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero para doon sa mga tumutulong, alam nyo na ho ngayon kung paano tumanaw ng utang na loob itong mga bangag na to. Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw madiskaril. Pambihira ho talaga tong si Claire Castro. Madiskaril. Hindi nyo nga binigyan ng tamang due process yung matanda. Minadali nyo, linipad nyo sa papuntang dahig. Anong madiskaril? Anong batas na madiskaril? Wala kayong sinunod na batas. Walang karapatan na iginawad. Walang kahit katiting na pagrespeto ang binigay sa dating Pangulo. Di ba? Wala kahit konting courtesy lang. Tore, wag mong babuyin yan kasi dating presidente yan. Lahat ng leeway dapat ibigay nyo dyan. Gustong pumasok nung kanyang isa sa mga abogado niya na si Vice President Sara Duterte. Anong ginawa ni Tore? Hindi pinapasok. Yun ho ba? Yun ho ba ang sinasabi nitong administrasyon na to na hindi dapat maderail ang batas dahil sa utang na loob? Wala kayong sinusunod na batas. Walang derail sa inyo. Basta kalaban sa politika, dapat matanggal sa eksena. Ang batas. Ito po yung nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani. At sinusugan po ito ng wala nang utang na loob. Wala kaming pakialam dyan. Anong utang na loob? Okay lang yun. Ginawa nyo kay Tatay Digong. Sige na, wala na yun. Ano pa magagawa natin? Nandun na yun. Pero ito, tandaan nyo kayong mga nasa Malacanang. Lahat ng ginagawa nyo na yan, markado yan. Bababa kayo sa kasaysayan bilang administrasyon na nagbigay ng isang Pilipino sa mga banyagang korte. Yun kayo. Para kay Jose Rizal, kay Andres Bonifacio, sa lahat ng mga bayani natin. Ayan na ho ngayon ang mga Pilipino. Yung pinaglaban yung kalayaan, kasaringlan, na hindi tayo magpapasa ilalim dito sa mga banyaga na to. Tingnan nyo ho ginawa nitong mga walang yang to. Na siguro proud ho itong si Imelda Marcos dito kay Marcos Jr., di ba? Anak ng toko, kung kups pala yung asawa ko, mas kups ang anak namin. Di ba? Mas matindi yung kawalangyaan nitong si Marcos Jr. kaysa kay Marcos Jr. Pero sa tingin natin, proud na proud yang si Imelda Marcos. Diyan sa kanyang anak na yan, sa mga pinagagawa nitong si Marcos Jr. Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373, na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment
at dalibingan ng mga bayani. Lang naman po ito ay may basihan. Nung Bakit hindi napalibing? Mula noong panahon nitong si Cory Aquino hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino, bakit hindi napalibing si Marcos Jr.? Kung entitled pala si Marcos Sr., bakit hindi napalibing si Marcos Sr.? Anak ng toko, ikaw naman madam, bubulahin mo pa kami. Dahil yan sa political will ni Tatay Digong. Huwag nyo nang, wala na sa bagay, wala namang maniniwala sa iyo. Yun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Baka kung ano pong masabi natin dito kay Claire Castro. Pero ibang klase ilang linggo ka pa lang dyan sa ano mo. Dyan sa pwesto mo, talagang, sa tingin ko, paldong-paldo ka na. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Hindi naman basta-basta ano yan. Kumbaga, yung sweldo ng mga nandyan sa PCO dahil sila yung mouthpiece ng pamahalaan. Sila sumasagot sa mga ibinabatong batikos ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to dito sa administrasyon. Kaya malaki-laki ho ang... tingnan natin, sweldo niya pati yung mga bonus niyang si Claire Castro. Malaki ho yan. Kasi ngayon pa lang nung unang pagdating niya mukhang gusgusin siya. Pero ngayon, tingnan niyo naman, yung antipara niya talagang kakaiba na ho. Ilang linggo pa lang ho yan. Ngayon, pagka nag-isang taon yan, pagka bumaba si Marcos Jr. at nandyan pa yung alin na yan, ako. Baka isa ho yan sa mga mga ika nga isa sa mga pinakamalaki ang kikitain magiging sweldo o maibubulsa sa administrasyon na to. Yung sweldo hindi yung nanakawin wala tayong sinasabing gano'n. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.